Malakas na napasigaw silang dalawa na maguntog ang kanilang mga noo. Sabay din silang napaupo sa kama habang hinahaplos ang kanilang noo na nagtama kanina. Halatang sobrang inaantok pang dalaga, ngunit nawala yon sa nangyari. Bahagya niyang kinagat ang pang-ibabang labi, sabay tingin sa binata gamit ang mapungay niyang mga mata. Napangiti pa si Nick sa itsura niya, parang batang paslit na nabulabog sa mahimbing na pagtulog. Hinawakan na niya ang baba ni Krisa at muling hinalikan ang labi ng dalaga. Lumalim pa iyon ng lumalim dahil hinayaan lang ni Krisa ito sa kung ano ang gustong gawin. Hanggang sinik na ang kusang bumitaw at nahiga sa kama, dala ng pagkakakapos sa kanyang hininga. Bakit umuwi ka? Akala ko ba ay may bisita kayo sa bahay niyo at kailangan naroon ka? Harap na ni Krisa kay Nick. Nakaalis na siya, pumunta na ng hotel. Doon siya magstay. Nagkaroon lang naman ng family dinner kasama siya, tapos kaunting inuman. Napasarap lang ang kwentuhan ng konti kaya naman medyo inumaga kami. Nahiga na muli si Kriza. Tumabi sa binata. Humarap at yumakap naman si Nick sa dalaga. Hindi naman nag-react doon si Kriza na parang normal na lang ang lahat. Hindi ka ba naiinitan? Maligo ka kaya muna at hahandaan kita ng damit na pangpalit. Amoy pawis ka at nalalangkit din ng balat. Marahang tanong ni Krisa, mahinahon ang boses ng dalaga na puno ng lambing. Kung kaya naman hindi mapigilan ni Nick na muli siyang sunggaban ng halik sa labi. Hindi napigilan ni Krisa na yakapin siya sa pag-arangkada ng kakaibang sensasyon sa katawan niya. Gumuhit ang mga balingkinitang daliri ng babae na mga ilang linya sa likurang bahagi ng damit na suot ng abogado. Pareho na silang excited at gustong uliting pagsaluhan na naman ang ginawa nilang mainit na tagpo ng pagniniig ng nagdaang gabi na namagitan sa kanila. Sige na nga, maliligo na ako at baka kung ano pang magawa ko sa'yo kung hindi pa ako aalis sa tabi mo. Layo na ni Nick sa katawan ni Kriza na mahimig ng pagbibiro ng kapilyuhan niya. Pwede bang mag-request, baby? Habang naliligo ako, pwede bang lutuan mo ako ng mushroom soup? Gusto kong humigop ng sabaw. Bigla na lang ako nag-cravings dun eh. Sige, lakad na. Maligo ka na. Hinubad na ni Nick ang kanyang damit at humakbang na papasok sa banyo. Parang sawang nagpalit ng balat na naiwan ang mga damit niya sa sahig. Kriza knew he did it on purpose. Pero hindi siya rito nagreklamo nang mula lang siya at bumilis ang tibok ng puso niya. Wala siyang lakas ng loob na tingnan ang katawan nito kahit pa naghuhumiyaw ang utak niya na silipin yon kahit na ilang segundo lang. Dinampot ni Chris ang mga damit at walang imik nilagay sa basket ng mga labahan. Humakbang na siya palabas ng silid upang pumunta sa kusina. She was so skilled that she finished the soup in less than 10 minutes. Siguro naman, magugustuhan niya to. Pagkatapos maligo ni Nick ay nakabalaba lang ng tuwalya ang katawan nito na lumabas ng banyo. Wala siyang imik na mupo na sa hapagkainan at nagsimulang kumain ng hiniling na soup. Mas marami ang social activities niya sa labas at doon siya kumakain ngunit hindi maiwasang mas gusto na abogado ang lutong bahay ni Kriza. Sarap. Papuring ito matapos sa sumubo ng ilang kutsara para tikman yon. Salamat, ikaw. Ayaw mo bang kumain? Busog pa ako, Nick. Ang mga nakasanayang iluto ni Kriza hindi naman masyadong katangi-tangi at masarap kung ikukumpara sa mga pagkain sa labas. Ngunit ang mga ito ay angkop para sa kanyang panlasa sa hindi niya malamang dahilan. Yung tipong parang nasanay na yata ditong dila niya sa loob lang ng hindi. Nagtatagal na sandaling pananatili niya roon. Okay, maupo ka rito. Huwag kang basta tumayo lang dyan na parang serbidora. Mabilis na tumalima doon si Kriza matapos na magpunas ng kanyang kamay sa laylay ng suot niyang apron. Asawang-asawang dating niya sa itsura. So, kamusta naman ang araw mo? Ayos lang. Tumangutang si Nick at pinagpatuloy ang pagkain. Habang kumakain, inilabas niya ang kanyang cellphone para tingnan at basahin kung may mga importante siyang messages at emails. Panakanakan tingin niya sa kaharap niyang si Kriza. Natigilan siya sa pagkain na may mapansin sa kanyang kakaiba, partikular sa buhok niya. Ipinaayos mo ba ang buhok mo? Nahihiyang napahawak na si Kriza sa kanyang buhok. Pangit ba? Hindi naman hindi ba? Bagay ba sa akin? Pareho kami ng style nito ni Rita. Hindi direktang sinagot ni Nick ang mga tanong ni Kriza kaya naisip ng dalaga na hindi ata nito nagustuhan ng ayos ng buhok. Nagkita kayo? Bakit hindi ko alam? Sorry, hindi ko nga pala nabanggit sa'yo. Nagkita kami kanina sa isang cafe na malapit lang naman dito. Dahil ibinigay niya ang invitation doon sa class reunion namin. Hindi na muli nagkomento si Nick doon, itinuloy lang ang paghigop na sabaw niya. Kung ganun di nakuha mo na pala ang invitation niyo sa reunion?
Excited na tumango si Kriza. Halos sumabot na sa tenga ang kanyang saya. Send mo sa akin ang time at address kung saan gaganapin. Baka hindi tayo sabay na pumunta doon. I still have to be busy for a few days. Huwag kang mag-alala, magpapakita ako doon. Malalaki ang mga hakbang na tinungo ni Kriza ang silid upang kunin ang invitation card. Bakit kailangan pa niyang isend sa kanya kung pwede naman mismong ipakita niya yon sa mata ni Nick? Eto siya Nick oh. Ibinaba ni Kriza sa gilid ng mangkok niya ang invitation na bukas na ang pahina para hindi na mahirapan pa doon si Nick na parehong abala ang dalawang kamay. Ang isa ay hawak ang kutsara ng soup, ang isa naman ay nakahawak sa mobile phone nito. Kunan mo na lang ng picture. Hindi na kailangan, isave ko na lang sa memo ko. Kasama ng schedules ko sa trabaho para hindi ko makalimutan. Ayokong iiyak ka doon at sasama ang loob dahil wala ako at hindi ko tinupad ang pangako kong sasamahan kita sa reunion nyo. Napanguso na lang doon si Kriza dahil kung ituring siya nito ay parang batang paslit. Alam na alam talaga ni Nick kung kailan paliligayahin ang kanyang puso at kailan yun pabibilisin ang tibok. Tumulis pa ang bibig niya nang hindi man lang tumingala sa kanya ang binata para tingnan ang naging reaksyon niya sa sinabi nito. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng binata. Hawak pa rin ang dulong ibaba ng invitation card para lang hindi yun tumiklop. Bakit naman ako iiyak? Hindi kaya ako iyakin? Mahinang tura na ni Kriza na halos pabulong. Nang maramdaman ni Nick ang ginagawang paninitig ni Kriza sa kanya ay napilitan siya magangat ng tingin sa dalaga. Natagpuan niya ang mga mata nitong matamang nakatuon sa kanya. Alam niyang gustong-gusto nitong itsura niya at sa oras na ito ay hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting dignidad bilang lalaki. Hindi parasadong kinurot niya ang isang pisngi ng mukha ng dalaga. Dala ng panggigigil niya dito. Napakurap naman si Kriza na tila ginising siya nito sa realidad ng buhay. Bakit tulala ka dyan? Nagagapuhan ka na naman sa akin no? Namumulang magkabilang tenga na tura ng binata. Umangat pang gilid ng labi ng abogado. O baka naman may iba kang gustong gawin sa akin ngayon. Pilyo pa nitong turan na ngumisi pa na parang sa aso. Ikinapula naman yun ang mukha ni Kriza. Umiwas na ng tingin sa abogado. Bakit hindi ka naglakas loob na tumingin sa akin kanina nung naliligaw ako? Libreng-libre lang. Kindat pa nitong may kahulugan. Nang sabi nito ni Nick ay napuno ng romantikong itsura ang gilid ng kanyang mga mata. Nakakaiba sa mga mature lang na mukha ng lalaki. Namula pang lalo mukha ni Kriza. Nagkunwari na lang ang dalagang magsisinop at magliligpit ng mga pinagkainan upang mabaling na doon ang atensyon niya. Akmang gagawin na ni Kriza nang hawakan ni Nick ang isang kamay niya. Ang boses ng binata ay sobrang nakapagtataka dahil pausyon at puno na masiding pakiusap sa kanya. Hayaan mo na si Manang Esperanza maglinis ng mga yan bukas ng umaga, Chris. Malambing at kakaibang tono ng tinig ni Nick na pinapungay ang mga mata na puno ng pag-atubili ang damdamin ni Kriza. Nahihiya siya sa maid nito na kung anong linis na iniwan ng penthouse. Kinabukasan ay parang binagyo ang kusina. Ang dalaga pa naman yung tipo ng tao na kung kaya niyang gawin ay bakit hindi niya gagawin? Bakit ipagpapabukas pa yon o kung hindi naman naiiasa sa iba? Sa gitna ng pag-iisip ng malalim ay walang pakundangang siyang binuhat ni Nick at malalaking mga hakbang pabalik sa master's bedroom. Kahit anong pagtutol niya. Sandali lang Nick, suot ko pang apron. Impit na irit niya habang sinisipa sa ereng dalawang paa. Hindi niya na napigilang mapayakap sa leeg ng binata upang gawing suporta at huwag siyang mahulog. Ibaba mo ko, kaya ko maglakad. Hindi siya pinakinggan ni Nick na tuloy-tuloy lang siya mas tumulin pa nitong lakad. Mamaya na kapag nasa silid na tayo. Tugon ng binatang kaagad na inabot ang labi ni Kriza na upang matigil ito sa kabumunganga. Darating din tayo doon, huwag atat. Katulad kagabi, pareho silang nasiyahan at siniguradong satisfied sila sa isa't isa. Pagkatapos ng mainit na tagpong iyon, ay sumandal si Kriza sa kanyang mga braso. Dumukwang namang palapit sa tenga niya ang binata at mahina doong bumulong. Sa Sabado na siguro natin tumuling mauulit, Chris. Nahihiya si Kriza na magsabi ng kahit na ano o sagutin ang linyang binitawan nito. Isinandal niya ang mukha sa mainit nitong leeg na animoy matagal na niya itong kilala at wala nang anumang hiyang natitira sa katawan niya.
Ang binata ang batas, parang alipin siya nito kung kaya naman kahit na anong gusto nitong mangyari wala siyang magagawa. Kung hindi ang sundin at gawin yon ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos noon ay ilang minuto pa silang nag-usap tungkol sa mga bagay-bagay. At pagkatapos ay tuloy na silang nakatulog habang mahigpit na yakap ang bawat isa. Good night, Chris. Tanim pa ng halik nito sa kanyang noo. Nang magising si Kriza, kinabukasan ay wala na si Nick sa bahay. Nakapasok na ito sa opisina ayon sa hula niya. Ang naabutan niya sa kusina ay si Manang Esperanza na tapos na rin sa kanyang mga gawaing bahay. Paalis na rin ako, Miss Kriza. Total tapos na rin naman ako sa trabaho. Ganun ba, Manang Esperanza? Wala naman siyang ibang masabi dahil ganun yata ang usapan nila ni Nick na once tapos na, pwede na itong umalis kahit na medyo maaga pa. Wala naman siyang say doon dahil sampa lang siya sa pamamahay na yon. Nakikitira lang din siya sa kanila. Huwag kang mag-alala, Miss Kriza. Pinagluto na kita ng tanghalian. Nakangiting sambit pa ng matanda ni kinatango lang naman ni Kriza sa kanya. Maraming salamat po, Manang Esperanza. Ngumiti lang ang matanda, dinampot ng mga gamit niya takmang aalis na. O siya, aalis na ako at meron pa akong lakad. Mag-ingat po kayo. Hatid niya sa matanda sa may pinto habang kumakamot sa leeg. Nang sumara ang pintuan, ipanandali ang nasapunan ni Chris ang kanyang noo. Kinagat niyang labi habang binabalikan sa kanyang isipan ang ginawa nilang dalawa ni Nick na nagdaang gabi. Muli na naman siyang nagpaalipin sa bawat haplos nito at nagpadalat darang sa init ng kanyang katawan. Naramdaman niya pa ang pag-init ng pisngi niya nang dumaan iyon sa balintataw niya. Ang itsura nilang dalawa habang walang saplot at pinapaligaya ang bawat isa. Pakaramdam niya'y hulog na siya sa binata. Yung tipong kahit piliin niyang umahon ay parang hindi niya magagawa ng basta. Hindi lang yun, adik na siya sa amoy pa lang ng binata. Halatang ganun na kalalim ang relasyon nila. Pero sa tuwing magiging intimate sila ay nagiging emotional siya. Dahil naiisip siya na paano kapag nagsawa na si Nick, paano na siya? Basta na lang ba siya nitong iiwan sa gilid? Parang basura para itapon? Ako ba talaga'y ganito na dati pa? Hindi ko lang namamalayan yun dahil busy ako. Imposible, hindi naman ako ganito kay Alex ah. Si Nick lang talagang nagpapalabas ng side kong ito na walang sino man ang nakakaalam sa mga kakilala kong tao. Hindi na siya nagdalawang isip pa at nagmamadaling bumalik na silid upang pumasok ng banyo at maghilamos. Habang nagpupunas ng basang mukha sa hawak na towel ay muling nagawi ang kanyang mga mata sa ibabaw ng magulong kama. Muling nagbalik sa kanyang imahinasyon ang ginawa doon nila ni Nick. Muli niyang naramdaman na pag-init ng kanyang muka. Wala rin siyang gaanong trabaho, kamakailan kung kaya naman. Sa kanyang libreng oras ay naglalaan lang talaga siya ng oras kasamang kanyang ama at madrasta kagaya na lang sa araw na yun ng plano niya. Tama ng malikot na imahinasyon mo, Kriza. Galaw-galaw na kung ayaw mong ma-stroke. Aba, kastigo niya sa kanyang sarili na nakukumahog nang lumabas muling kinaroonan na silid. Ilang araw na rin ang nakakalipas nang ma-discharge na sa ospital ng ama ng dalaga at nakabalik na ulit sila ng madrasta ni Krisa sa dati nilang bahay. Hindi na sa malit na apartment kung saan medyo may kalayuan sa lugar. Ilang beses ni Krisa ang sinubukang ilayo sila sa lugar kung saan out of reach ni Alex, ngunit na pag-isip ni Krisa na bakit niya pagagawin yon. Wala namang silang kasalanan para magtago. Isa pa, kakampi na niya si Nick Bentacourt. At dahil wala doon si Krisa at nasa penthouse ni Nick tumutuloy, hindi na napigilan ng ama ng dalagang magtanong ng tungkol dito sa kanyang asawa. Vanji, ilang araw ko nang napapansin na hindi umuwi si Kriza. May hindi ba ako alam na nangyayari habang hindi niyo ako kasama ha? Natigilan ang ginang sa kanyang ginagawa. Hindi niya alam kung tama ba niyang sabihin niyon sa asawa gayong alam niyang maaaring makadagdag yon sa stress dito. Carlito, busy lang sa trabahong anak mo. Huwag mo siyang alalahanin. Walang magawang madrasta kung hindi ang pagtakpan si Krisa. Dahil kung hindi paniguradong magwawalang asawa, oras na malaman itong nakikipagpisan, ang anak na dalaga nang wala niya man lang basbas. Nang makapuslit sa paningin ng asawa si Vanja ay dali-dali niyang tinawagan si Krisa na magpakita man lang sa ama. Porkit busy, hindi na siya dito uuwi. Saan siya nakatira kung ganon? Huwag mo sabihing naka-bed spacer siya o nagre-rent na mag-isa. Ang lapit-lapit ng bahay natin. Kumalma ka, Carlito. Tawagan ko siya mamaya at sasabihin kong hinaing mo. Mabuti pa at kailangan naming mag-usap na mag-ama. Sumang-ayon naman si Krisa. Umuwi saglit sa kanila nang malaman ng lahat ng iyon nang tumawag ang madrasta.
Mabuti na lang din na tapos na siyang kumain. Sasabihin na lang niya sa ama na nakabed spacer siya dahil sa hectic na schedule. O kung hindi naman palagi siyang overtime at pagod na siya kaya minabuti niyang ganun na lang ang gawin. Hindi kasi ito maniniwala kapag sinabi niyang kay Rita siya nakatira. Baka maghinala pang ama. Pagdating sa bahay nila napilitan pa ulit si Chris ang kumain ng lunch. Sinaluhan niyang mag-asawang naghihintay sa kanyang pagdating nang wala naman silang masabi sa kanila. Total gutom pa rin siya. Papa, malaki na ako. Huwag ka na mag-alala sa akin. Kaya ko na sarili ko. Iha, ayaw ko lang naman napabayaan mo sarili mo. Kung dito ka uuwi, maalagaan ka namin ng tita Vanjie mo. Kahit na anong pagod mo sa trabaho. Papa, hindi na ako bata. So stop treating me like one. Saka babalik din ako soon. Dito kapag gumaan ang schedule ko. Hintayin mo lang po yun, Papa. Sige, hahayaan kita dyan sa gusto mo pero huwag ka namang straight na buong linggong hindi ka matutulog dito at magpapakita sa amin. Gawan mo sana ng paraan na kapag weekend ay nandito ka sa amin. Let's say Friday night, dito ka na sa bahay natin. Sige po Papa, tanging nasabi ng dalaga kahit pa ang hirap noon sa kanya dahil noon lang din may time si Nick para magkasama silang dalawa. Lalo kapag busy ito. Pagkatapos ng tanghalian, tinulungan ni Chris ang madrastang maghugas ng mga prutas na dinala niya pa uwi doon sa kusina. Doon pa lang sila nagkaroon ng pagkakataong mag-usap na dalawa gamit ang mahina nilang tinig. Iha, nabalitaan ko ng gagong si Alex daw ay problemado ngayon sa sarili niyang kumpanya. Gaano yung katotoo? Tanong ng ginang na hindi maitagong saya sa tinig at mukha niya. Yata po tita, hindi ko po alam ang tunay na nangyari. Nabalitaan ko lang din, kaila ni Kriza. Nang hindi na magtanong pa ng husto ang madrasta. Buti nga sa kanya, talagang pinapahirapan siya ni Atty. Bentacourt, no? Mabuti yun sa kanya na magtanda. Akala niya kasi hawak niya lahat ng taong sa paligid niya sa leeg. Sana maging aral na yun sa kanya, tumino na rin siya. Hindi naman literal na galing yun kay Nick. Narinig lang din ni Chris ang lahat sa kaibigan niya si Rita kaya hindi niya magawang sabihin sa ginang na totoo lahat. Hindi naman siguro siya tuluyang sisirain ni Nick. Tita, magiging bayaw niya yun eh. In a month or two, baka nakabangon na rin yung si Alex at sa harap niya ng krisis. Naku, dapat bumagsak na lang siya nang tuluyan ng maranasan niyang muling maghirap. Deserve niya kung ano man ang naranasan niya ngayon. Hindi ko pa nga nasasabi sa papa mo yun eh. Oras na malaman niya yun, baka ipagdiwang niya rin. Huwag na tita, paano kapag naghalongkat about doon si papa? Baka malaman niya na ng dahil yun sa akin, kaya siya nagkaganon. Siyempre, hahanap siya ng rason kung bakit. Gagawin niya ni kay Alex na future part ng pamilya nila, hindi ba? Sa bagay nga naman, may point ka Iha. Huwag na lang natin siya sigurong pakialaman pa tita. Oo nga, basta deserve niya lahat na nangyari sa kanya ngayon. Ang mahalaga ngayon tita ay nakalabas na si Papa at maayos na rin ang pakiramdam niya. Isa pa, hindi talaga sisirain ni Nick ang tuluyan niya si Alex. Magagalit ang kapatid niya si Nati kapag nalamang ginawa niya ng kuya niya. Nang dahil lang sa kanya, malapit pa naman na silang ikasal, baka maudlot pa yun. Pasensya na Iha ha kung nasangkot ka ng malala dito. Ikaw tuloy nang nahihirapan. Ayos lang po tita, basta para sa inyong dalawa ni Papa naman yun eh. Sabi ni Vanjie na hindi niya ibibenta ang kanyang stepdaughter. Ngunit sa huli pinanood niya pa rin ang dalaga na maglakad patungo sa bitag na si Nick Bentacourt, ang tanging makakasalo. Alam niya na maaring hindi mabuting tao si Nick para sa dalaga dahil naman nila itong lubusang kilala pero lagi niyang pinagsisinungalingan ang sarili niya na para pagtakpan ng hiyaw at gabi-gabing daing ng kanyang konsensya. Mariing iniling na ni Chris ang kanyang ulo sa ginang. Tita, wag na po kayo mag-guilty. Marahan niyang haplo sa likod ng ginang upang pagaanin ang pakaramdam nito na halatang sobrang nagigilty. Wala naman itong kinalaman sa iyo eh, desisyon ko rin po yun. Ako nagsabi na gagawin ko yun para kay Papa. Hindi mo ko pinilit at lalong hindi mo ko itinulak. Batid ni Vanjie na hindi siya tunay na anak ng asawang si Carlito. Pero minahal niya ito't na parang isang tunay na anak. Ang hindi niya alam ay kung alam ba ng dalagang tungkol doon. Bastang alam niya, magandang relasyong nabuo ng mag-ama kahit na hindi naman sila tunay na magkadugong dalawa. Eka nga ng marami. Kung anong pinunla mo sa ibang tao, yun yung naaanihin mo sa kanila pagdating sa tamang panahon. Kung masama ang pakita mo, masama rin ang magiging balik ng lahat sa iyo. Ngumiti lang ang dalaga sa kinikilalang ina. Ilang saglit ay lumakad na sila pabalik sa silid kung saan naroon at panandili ang namamalaging ang madala ng binalatan at hinugasan nilang mga prutas ng ginang na dessert nila. Patuloy silang nag-usap sa tungkol sa ibang mga bagay kasama ama nang biglang magring ang doorbell at nabulabog sila. Nagkatingin na si Chris at ang kanyang madrastang ilang saglit. Walang pakialam naman doon ang ama ni Krisa na busy sa kinakain.
May inaasahan po ba kayo ngayong bisita, Papa? Tita? Tanong niya dahil baka ilan sa mga kaibigan niyo ng kanyang ama. Sabay na umiling ang dalawa. Walang maiisip na nagsasabing bibisita sa bahay nila. Wala naman. Pwede ba pakibuksan ng pintuan at tingnan mo kung sino, Kriza? Marahang tumango ang dalaga sa madrasta. Sige po, ako na. Tumango na sa tahimik na humakbang patungo sa pintuan si Krisa. Niwala siyang kakarampot na kabahabang patungo doon. Parang may multong nakita si Krisa na makita kung sinong nasa harapan ng kanilang pintuan. Tinakasan siya ng dugo sa muka. Ilang sandali lang yon dahil kagad na napalitan ng pagkulo ng kanyang dugo hanggang sa dumilim na lang bigla ang hilat sa noon. Sinira na nito ang araw niya. Krisa, si Alex lang naman ang nakatayo sa labas noon kung kaya ganun na lang ang kanyang reaksyon. May 7 o 8 upos ng sigarilyo sa kanyang paanan na hindi nakatakas sa mata ng dalaga. Hindi alam ni Krisa kung gaano nakatagal doon ng lalaki pero sigurado siyang kanina pa ito sa dami ng naubos na stick ng sigarilyo nito. Nang magtamang kanilang mga mata, agad na nabasa ni Krisa ang bumabalot na lungkot dito. Ngunit hindi niya pinansin. Wala siyang katiting na makialam dito. Bakit ka narito? Timbag ang natanong niya sa lalaking nakatuon pa rin ang kakaibang tingin na ipinupukol sa kanya. Ang lakas pa ng loob mong magpakita sa akin? Bago pa makasagot si Alex ay sumigaw ng madrasa ni Krisa. Nagtatanong kung sinong iniinaasahan nilang bisita sa labas ng kanilang bahay. Krisa, sino ba yan? It's just the insurance salesman, tita. Nagkamali ng address na pinuntahan. Mukhang naliligaw. Nagkukumahog na sagot ng dalagang isinara ng pintuan matapos na lumabas ang pinto upang harapin ng lalaking may lakas pa ng apog. Hindi na kagaya ng dati naramdaman ng dalaga sa tuwing makikita niya si Alex. Hindi na siya nalulungkot kagaya ng dati. Wala na lang yon sa kanya. Alam na nagbago na siya. Dama niya, ramdam niya mula sa kaibuturan ng puso niya. Anong ginagawa mo dito? Tanong niyang puno ng akusasyon ng boses. Hindi gusto ni Krisa na makitang umaaligid-aligid na naman ito sa bahay nila. Kung nandito ka para bisitahin ng papa ko, kalimutan mo na, hindi mo siya maaaring makita. Sa tingin mo ba, hindi pa sapat ang trauma niya nang dahil sa ginawa mo sa kanya at pagpapatawad ka niya kaagad? Magkaroon ka naman ng konting hiya sa katawan, Alex. Alam mo ikaw may kasalanan lahat ng iyon kaya niya nararanasan. Malamig ang tonong sumbat ng dalaga na walang kahit na anong amor sa muka. Makakaalis ka na at wag ka na sanang pumunta pa dito kahit kailan. Inihagis ni Alex ang kalahati pang stick ng sigarilyo sa lupa bilang tugon sa sinabi ni Krisa. Dahan-dahan pinatay ito gamit ang kanyang napakagandang Italian leather na sapatos na halatang bago pa lang nasuot. Nang iangat niya ang kanyang mga mata sa dalaga ay malalim at puno ng pakiusap ang mga yon sa kanya. Krisa, ikaw ang sadya ko kaya ako narito. Ikaw ang pinunta ko para makausap. Hindi yon pinansin ni Krisa na wala nang pakialam ko anong sasabihin nito. Pumunta ka sa lumang apartment natin. Kunin mo mga natitirang gamit mo roon. Utos nito na akala mo'y walang masamang ginawa sa dalaga para sabihin yon. Naisip ni Krisa na sobrang nakakatawa talaga itong si Alex kaya naman tinasa niya na ito ng kanyang isang kilay. Talagang nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na banggitin to sa harapan niya na parang walang masamang ginawa sa kanya. Akala niya noon ay ang apartment ang may pinakamagandang alaala niya kasama ang dating nobyo. Ngunit na maglaon ay napagtanto niyang isa pala itong frosted candy na matamis ngang tingnan pero may kahalong lason pala na hindi niya napansin dati. Hindi ko na kailangan ng mga yon. Itapon mo na lang kung nairita kang makita sila kada pumupunta ka doon. Tugon niyang humalokip-kip pa sa harap ni Alex. Hindi na nagulat si Alex na tumanggi sa dalaga sa gusto nitong mangyari. Sinubukan lang naman niya yon para humaba pang usapan nilang dalawa. Gumalaw ang Adam's apple ni Alex nang sunod-sunod na itong lumunok ng laway habang nakatingin pa rin sa mukha ni Krisa. Alam mong hindi ko kayang gawin iyon. Hindi ko kayang itapon ng mga gamit mo. Huwag mo nga akong patawanin, talaga ba? Mataring na tanong ni Krisa. Bahala ka. Gawin mo kung anong gusto mo. Saka pwede ba? Huwag mo na akong pupuntahan kung nasan ako para lang kausapin tungkol sa wala namang kwenta. Hinawakan na ni Krisa ang doorknob ng pintupang talikuran ng lalaki. Hinila na inatakmang bubuksan upang pumasok nang bigla na lang siyang hablutin ni Alex at yakapin ng mahigpit. Ikinaigik na yun ng dalaga na sobrang nagulat noon. Krisa, huwag mo naman sa akin gawin ito. Huwag mo kong itrato na parang hindi mo ko kilala. Hindi ka naman ganyan na. Huwag ka namang magbago please. Sa puntong yun ay sobrang kinamumuhian na siya ni Krisa. Ilang beses niya sinubukang kalasin ng yakap nito. At nang magawa niya yun ay malakas niyang pinalagapak ang isang walang kontrol na sampal. Tumama yun sa kanang pisngi ni Alex.
Nabigla na lang natameme, bunga ng sobrang pagkabigla sa ginawa ni Krisa. Magkaroon ka naman ng hiya, Alex. Ako pa talagang sasabihan mo ng ganyan? Ako pa talaga na siyang naging biktima mo, ha? Ang kapal naman talaga ng mukha mo. Hindi ko alam kung saan ka pa humuhugot ng lakas ng loob upang humarap sa akin ngayon at magsalita ng ganyan.